Mabuhay ang Diyos! Maligayang ika-30 anibersaryo, mga kapatiran sa Day by Day. 1 Corinthians 9:16. I preach the gospel. Necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Ito po ang napaka-tapang, napaka-tibay na pahayag ni Pablo. Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan ko itong ituro at hindi ko pwedeng ipagyabang ang pagtuturo nito. Ito isang tungkulin, sabi ni Pablo. Sa ating pagbubulay-bulay sa kabutihan ng Diyos sa nakaraang napakaraming mga taon, ang pag-aaral natin ay paglingon sa nakaraan at paggawa din naman ng mapa ng darating pa. Preach Christ. Ipangaral si Kristo. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, pagtutuwid, pagtuturo, at maging sa mga dinaan ng mga pagsubok na sa inyong tulong ay napagtagumpayan. Salamat sa iyong pagpapalago sa amin, pagpapalawak ng aming kaalaman, maging ng gawain. At ngayon, Panginoon, suriin niyo po kami, timbangin at maipakita niyo sa amin ang aming kalagayan at nang sa gayon ay lalo kaming mapalagay sa mas matibay na tungtungan upang harapin ang darating pa. Kayo po ang mangusap, kayo na Diyos ng kapatiran na ito. Wala kaming nais ibang dinggin na tinig kundi ang sa inyo. Marapatin yung gamitin niyo ang inyong lingkod, ngunit kayo ang maging tagapangaral. Pinupuri namin kayo, pinasasalamatan, dinadakila sa ngalan ni Jesus na inyong anak, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. It's very important to note how the Jesus community grew. Ang Panginoong Hesus ay tumawag ng isa, dalawa, tatlong mga tao, at siya ay nagkaroon lamang ng unang 12 alagad. At dahil sa pinagmulan na yon, lumingon kayo sa kapaligiran, narito tayo, bunga ng pagtawag na yon. At bunga naman ang pagsunod ng mga tinawag. Tulad din ng kanyang ginawang pagtawag kay Pablo, though originally not a member of the 12, but later on was revealed to by God with great truths that most of the New Testament that is our guide today was written by this great disciple. So the first disciples joined and followed Jesus. Napakaraming magagandang kwento sa Gospels na nagsasabi niyan. And then, once called, the disciples called others to join. Ang nagpalago ng gawain ng Panginoon ay hindi ang Panginoong Hesus mismo, kundi ang kanyang mga tinawag na mga alagad na siyang tumawag ng mga iba pang naging alagad nila, na tumawag naman ng mga alagad din nila hanggang nakarating sa atin ang balita at tayo'y kasali na sa pamilya ng Diyos. John 1:35-49, and I shall be reading from the Revised Standard Version, the first version of the Bible that Day by Day used way back in 1985 and for the longest time. The next day again, John was standing with 2 of his disciples, and he looked at Jesus as he walked and said, "Behold, the Lamb of God." The 2 disciples heard him say this, and they followed Jesus. One of the 2 who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Si John the Baptizer had his original followers, but when Jesus passed, sabi ni John, yan ang tunay na anak ng Diyos, kordero ng Diyos. At yung kanyang mga alagad, sumunod kay Jesus. Isa doon ay si Andrew, kapatid ni Pedro. At siya ang nagdala kay Pedro sa Panginoon. Without an Andrew, you would have no Peter. So Peter was able to get to the Lord because of the ministration of Andrew. He, meaning Andrew, first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." He brought him to Jesus. Yun ang kwento ng unang mga mananampalataya, finding and sharing with people. Other people being called through other people, doing what they should do to share Jesus. Verse 43, the next day Jesus decided to go to Galilee,
and he found Philip and said to him, "Follow me." Philip, the great soul winner, the great evangelizer, after whom our country was named, Philippines. Because we were named after Filipo II of Spain, who was named after the evangelist Philip. So Philip was largely called directly and personally by Jesus. Iba-iba ang tawag. May tinatawag si Jesus diretsahan, merong yung tinawag ni Jesus ang siyang tatawag doon sa kanyang kakilala, kung ano-anong pamamaraan ang nagiging ending, sila ay nakakakilala sa Panginoon. Verse 45, Philip found Nathanael and said to him, "We have found Jesus of Nazareth." And the sequence goes on. One person telling another about Jesus. At siguradong marami sa atin ngayon, lahat sa atin ngayon, narito dahil may nagsabi sa atin. May nagbalita, may nagturo, may nagtiyaga na kuminsan ay hinahabol-habol ka pa, pinipilit-pilit, sinusuyo-suyo. At kung hindi dahil sa mga yon, kuminsan ay isang tao lang yon, kuminsan a team of several people who don't even know each other, na ang kanilang malasakit sa atin ang siyang nagdala sa atin sa Panginoon. Acts 2:41-42. So those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Dahil sa sipag ng mga nakarinig na nagtuturo rin tungkol kay Jesus, isang araw, 3,000 kaluluwa ang lumapit sa Diyos at nagpabautismo. Verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayers. Hindi sapat na mabalitaan tungkol kay Jesus at maniwala kay Jesus at tumanggap kay Jesus. Ang kasunod, responsible teaching. Kailangang ituro sa kanila ang mga itinuro ni Jesus. And fellowship, sapagkat ang pakikiisa sa espiritu ng kapwa mananampalataya ay nagpapalakas, and in ways beyond words, cannot be described by the brain or by reason. People are edified and blessed by God when believers are together. To the breaking of bread, to eating together. There was a lot of eating together. Hindi sila nagmamadali, nagsasama-sama sila, nagkakahalo-halo, buhol-buhol ang kanilang mga buhay. Ang problema ng iba ay nagiging problema ng ilan, yung solusyon ng iba ay nagiging solusyon para sa problema ng iba. Tunay na kapatiran. At kasama pa sa kanilang gawain, prayers. Laging nagdadalanginan para sa isa't isa. The believers grew in quality. Hindi lang sa quantity, kundi sa quality. Acts 12:1-5. About the time Herod the king laid violent hands upon some who belonged to the church. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Nakulong si Pedro, nagkaroon ng persecution, pinatay si Stephen, maraming mga nangyari. Pero laging nagkakasama-sama ang mga mananampalataya para manalangin. Acts 12:12, matapos na si Pedro ay pinalaya ng anghel sa utos ng Diyos mula sa kulungan, he went to the house of Mary, where many were gathered together and were praying. At nakita nyo, yan ang pinagmula ng sambahay. Wala naman agad noon ang mga building para sa worship na especially dedicated to worship only. The believers of the Lord first were joining temple prayers, the synagogue activities, but it became clearer and clearer by the day that the leadership of Jesus in their lives necessitated a kind of spiritual development apart from their traditions. Therefore, they gathered instead in homes of believers. At ang pagkikita-kita sa mga private homes na lagi na nanganganib na hulihin ng mga nagpe-persecute sa Christianity, ang temple at ang palace, ang king, kontra sa ito, ganitong gawain. Pero doon pumunta si Pedro matapos siya palayain ng anghel at nakita ng mga taga roon na nananalangin ang kapangyarihan ng Diyos. The community faced but triumphed over hindrances because of unity
and prayer. Acts 2:46-47. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they partook of food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those that were being saved. Ngayon, alam niyo na kung bakit gusto ko ang Revised Standard Version. Day by day talaga ang pag-grow nila. Hindi linggo-linggo, hindi buwanan-buwanan. Kada araw, may nadadagdag na pagpapala, may nadadagdag na pag-aaral. The Jesus community enjoyed being together and continued to grow even more in quality. Napakasidhi ng pananalig, napakasarap ng samahan, napakalakas ng pananampalataya na halos ayaw maghiwa-hiwalay ng mga mananampalataya. Kung hindi siguro sila hinihingan ng tungkulin na magtrabaho, gawin ito at gawin yun, talagang lagi silang magkakasama. And what is so amazing about the first generation Christians and Christianity? Early church history repeats in the history of day by day, whose 30th years anniversary we celebrate today. Ganon ang pattern na nangyari sa atin. Paano nga ba, tanong ng mga bagong dumadalo sa atin, nagsimula ang day by day Jesus family at paano ito lumago? Noong June 1985, I was working as editor at the King Khaled Specialist Hospital in Riyadh. We started a Bible study. I called several of my co-workers to do a Bible study in the compound of our hospital that is fairly protected from the authority of the local police because it was a compound that had a contract with the Saudi government that it would enjoy a lot of freedom inside that compound. But nevertheless, it was still in Saudi Arabia. And our first Bible study was sheltered in the house of our sister Amy Gibson. In this house, in Riyadh, in 1985, 7 tao ang nagsimula ng gawain ito. I asked several people. Isa sa kanila ay nagpatuloy at ngayon isa sa mga pastora natin. Siya si Cora Valenciano na pastora sa Day by Day, Qatar. Yung iba ay nagpunta na sa iba't ibang mga bansa, hindi na sila nakapagpatuloy na kasama natin. At meron namang tinawag na ng Panginoon, bagamat sa kanyang earthly life, ay talagang kasama natin siya sa Day by Day. Sa 7 sumama na ito, napuno ang bahay. Dumami ng dumami at hindi na magkasya. Pero may panganib dahil baka isublong ng kapitbahay, baka kahulihin. At nung araw, mga kapatid, dahil hindi naman malinaw ang policy ng bansang yan tungkol sa religious activity, akala ng mga umaattend ng Bible study, pag nahuli sila, mapupugutan ng ulo. Hanggang ngayon, hindi natin na-confirm kung totoo ba yun o hindi. Pero ang mahalaga, yung mga umaattend, handang mapugutan ng ulo sa pag-attend. Ang taas ng quality, ng spirituality, dahil nakataya, at the least, baka ka ma-deport, makulong ka sandali, pauwiin ka, mawala yung trabaho mo. Pero lahat ng yun, nakataya pagka umaattend sa Bible study. Makaraan ng ilang buwan, ang Bible study ay lumipat sa labas ng very safe compound sa isang private villa. Villa nila Tito Vic at Tita Betty Cruz. Sa labas at yun ay nasa syudad na talagang sa labas lang ng bahay mo, nandun na yung mga pulis at kung ano-ano pa. At dito, yung mga nakakakilala sa Panginoon ay nagdala pa ng mga kakilala. At yung mga kaibigan ng mga Cruz family ay inimbitahan nila. At sila naman matapos ang ilang linggong pag-attend, nag-imbita sa compound ng King Khaled Specialist Hospital na yan ay lumabas ang Bible study patungo sa bahay ng mga Cruz. Yan si Tita Betty, si Tito Vic at ang anak nilang si Mabet. Dumami, napuno din ang bahay. At ang mga Cruz ay umuwi sa Maynila noong 1986. Kaya naman, kinailangang lumipat na naman sa ibang bahay ang Day by Day. And this time, sa bahay nila, Kuya Richard Sipin at Ate Malu Sipin. Ayan sila sa gitna, sa litrato. Sa dami ng tao, nakasalampak ang mga tao sa sahig. Inilalabas ang muebles pag may Bible study kasi pampasikip lang. At sa iba't ibang mga lugar, ay pumunta pa ang mga Bible studies. Noong 1987, we were running 7 full-blown churches
that administered 37 satellite groups in spite of all the prohibitions at mga bawal. At noong 1987 din, tayo ay nag-register dito sa Maynila as Day by Day Christian Ministries. Bakit? Sapagkat may mga umuuwi na dito na ayaw na nilang sumali sa mga dati nilang mga religious affiliations. Gusto na nila tuloy na yung mga Bible study, tuloy na yung paniniwala, pananalig, and the reading of the Bible and the fellowship. Kaya tayo, hindi man binabalak, we incorporated, as required by the law of the Philippines, as a congregation. Isang munting congregation na ang dami-dami pang tao nananatili pa sa Saudi Arabia noon. Noong tayo ay gumagawa ng mga Bible study na ito, ang number one concern was security because there was really an official persecution. Bawal talaga yan. Bawal nga ang Bible. Kaya ang mga bahay na pinagdarausan natin, ang mga villa na nung lumaon na ni-rent na ng day by day, nagkaroon na ng day by day center, dinodoble natin ang mga wall, tinatakpan ang mga butas para hindi marinig sa labas ang mga kantahan. At laging pigil na pigil sa pagkanta. Yan ay isa silong ng villa na nirent na ng day by day nung lumaon dahil ang dami-dami ng tao. Kita nyo, dikit-dikit. Sobrang siksikan. At pati kurtina na yan, kinopya ng day by day Qatar. Ganun ang itsura ng day by day Qatar ngayon. Ang mga dilaw na kurtina nung una nating center. Laging kumisan, pag naghahatiran sa Bible study, hinaharang ka ng mga pulis sa daan, ini-inspeksyon ng kotse. Paano kung may nakita ang mga Biblia mo? Noon naman ay hindi madaling magpunta parito, kaya may mga taong kung sila ang may sasakyan, sila ang nanunundo ng mga a-attend. Kumisan 2 oras ang sunduan, tapos magsisimula ang Bible study, at pagkatapos ng Bible study, 2 oras uli ang hatiran. May mga inihatid sa malalayo mga labor camps, mga more than 1 hour drive away from the city, ito sa gitna ng mga desyerto. Yan ang tiyaga ng mga nagyaya, nagdala ng mga tao. Alam niyo, ang gawain ng day by day, nabuo ito sa napakaraming patak na tulong ng maraming pawis ng maraming tao. Mga unsung heroes na ang ginagawa ay nanunundo, nag-aayos sa mga lugar, at lalo na yung mga hosts. Na hindi natin malilimot ang kanilang kontribusyon sa atin dahil kung hindi nila itinaya ang kanilang sariling personal safety, hindi sila mag-host ng Bible study sa bahay nila. Kasi pag nahuli ito, doon sa bahay nila talaga aabutan at sila talaga ang mapuputokan nun. Pero matatapang dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa puso ng mga tao at nakita naman nila ang nagiging bunga. Dahil dumadami na ng dumadami, kinailangan ko mag-train ng ibang teachers. Dahil nagtuturo tayo ng salvation, pero mamaya may dala-dala na naman itong umaten. Next week, syempre salvation na naman dahil kawawa naman siya, sayang naman hindi siya masave. Hanggang nakahalata na tayo na puro salvation na lang yung topic kasi laging every week may bago. So we trained people to teach the salvation lessons so that they could teach them to the new guests. At nandun sila sa isang gilid, sa isang sulok, para yung lesson ng main group magpatuloy. And then there were many questions about religious issues, so we opened another class para dun itakil yun, para yung lesson nga ng Bible study magpatuloy at huwag maabala ng iba't ibang tanong sa iba't ibang topic. At pagkatapos niyan, syempre may burden ng mga kapatid na dalhin din sa Panginoon ng napakarami pa nila mga kaibigan na hindi naman nila pwedeng yayain lahat sa Bible study natin dahil sobrang dadami na. So we trained teachers. We taught people how to teach the Bible. And then later on when we were running full-blown churches with worship services, we trained people how to preach, how to make message outlines, how to make Bible study outlines. At ang mga klase ng day by day noon ay graded ang umaattend. When we rented a villa, minsan 3, 4 na kwarto, sabay-sabay, iba't ibang klase, mamimili ka ng i-enroll. Parang tunay na semestre sa mga eskwelahan dito. Graded yan, may mga quiz at yung first 3 honors na graduate ng course na yon, ituturo nila the same course to another batch. We made sure that people were trained to keep the work going, even I or the other leaders who had already been trained would be away from Saudi Arabia. Dahil hindi naman natin alam kung gaano tayo katagal dyan, baka mahuli, i-deport, ikulong, hindi natin alam. So dapat lagi nagtitrain. At hanggang ngayon, while we are seated here, tuloy ang gawain na ito sa lugar na ito dahil yung training na ganon at yung ganong method ay patuloy pang lumalago. At narito ngayon ang ilang mga pastor ng ating mga churches sa West Asia or the Middle East. Some were not able to come because they're employed, but many of them are here today. So nagkaroon ng mga special classes,
how to interpret the Bible, how to teach book studies. New teachers, preachers, and leaders were developed. Homegrown. Katulad ng nangyari sa Book of Acts, the believers grew in quality. At the time and all along enjoying loving relationships and fellowships. May ibang charm ang maliit na grupo. Magkakakilala kayo, talaga nagkakaroon kayo ng malasakit, pagmamahal sa isa't isa. Kaya naman dito sa Bulwagan at sa iba nating mga ibang daughter churches na malalaki, we break up the big group into small sambahays para during the week meron kang small group. Kung hindi ka man laging kilala o kakilala sa malaking Bulwagan, every week meron kang pwedeng puntahan na small group mo. Pag nagkakasakit ka, dadalawin ka, nakikisangkot ka sa kanilang buhay. Kaya mahalagang component ng ating ministry, mga kapatid, yung sambahay, yung mga Bible study sa bahay, at yung mga satellite churches. But may satellite ang Day by Day Center sa laki. Gumagawa tayo ng midweek services kung saan malapit yung lugar ng mga tao para may midweek service pa rin sila na hindi nila kailangan pumunta dito sa malayo. Pero pag Sunday, andito sila, sama-sama tayo. Meanwhile, we also have daughter churches that are not directly administered from the center here and are autonomous in the way of administration. Ganyan-ganyan kung paano lumago ang gawain noong unang henerasyon ng mga mananampalataya. Dumating ang punto na lumakas ang loob ng mga Kristiyanong day by day sa Riyadh na nagfe-fellowship pa sa mga disyerto. Yung ang dami-dami, ayan, nakita niyo sa gilid ng bundok. Bakit nasa gilid ng bundok sa kadisyertohan? Para huwag tamaan ng araw. Pero pag Bible study, sikat na araw, ayan, sa ilalim ng araw, aralan ang mga tao, Bible study. Kantahan yan, dala-dala ang mga sound system, may mga special numbers, at yan ay mga 2 hours away from the city. This is under a huge tent that is carpeted para matiyak na hindi ka makatapak ng alakdan habang nagfe-fellowship. At ginagawa yan ng ating mga kalalakihan one day before the fellowship. Nandun na sila sa desyerto. Humuhukay sila ng mga toilet, nagdadala ng water supply, generator, para andar ang fellowship. Kasi hindi mo pwedeng gawin ng ganitong kalaking fellowship in the city. Makikita ka ng authorities. At napakasaya, napakaganda ng samahan. At patuloy na makikita nyo ilang-ilang mga larawan na kuha nung panahon na nagsisimula ang day by day sa Saudi Arabia. Yung mga pastor ngayon, nakikita nyo yung mga bagets dyan sa picture, sila yung mga bagets pa rin ngayon, nakikita nyo. Dyan sa mga front rows natin. May mga apo na sila, at mga apo nila nandito, napakasaya. Our first baptism happened in the house of Kuya Hermie Manyabo. Dahil yung villa niya may sariling swimming pool, doon kami nag-worship. Meron tayong kapatid, si Kuya Eli, na empleyado sa US Embassy. So nailipat natin yung lumalaki nating worship sa compound, na recreation compound ng US Embassy. So we were covered security-wise. Lahat ng mga miyembro ng kapatiran na may kilala, may contact, may ganito at may gano'n na resources, iniaambag nila kay material, kay financial, kay connections para yung church lumago. The community faced the triumph over hindrances by unity and prayer, tulad ng panahon nila Peter. Marami mga banta, marami mga danger. Minsan, magsisimula na tayong mag-worship, may mga religious police sa baba na gustong pumasok at mag-inspeksyon. I allowed yung kasama nilang guide na siya pang nagbisto sa day by day doon sa mga religious police at siya ang dinala ko sa paligid. Hindi alam ng mga kapatiran na may mga pulis pala sa baba. Konti lang nakakaalam. Una-una na si Kuya Ed Manalo. Siya kasi tinanong ko, bakit ka namang matla? May mga pulis sa baba. Anong gagawin natin? Pakyatin mo isa lang. So ako mismo ang humarap doon sa isa na yon. Ipinakita namin yung library, yung tape ministry, kasi ang lahat ng messages natin nun, kinokopya, tapos uwi na ng mga umattend yung kopya nun para ma-review pa, ipapadala sa mga asawa dito sa Pilipinas. Pinakita ko lahat ang ginagawa namin. Sabi ko, kung kailangan mag-report ka, meron kang Panginoon, mag-report ka. Pero kami may Panginoon din, patuloy kami sa aming ginagawa. Tiyakin mo lang, wala sa report mo yung sex, o gambling, o alak. Gusto mo, i-report mo ang nakita mo. Pero alam niyo pagkatapos noon, na umalis sila, di nag-worship kami. At nung matapos yung worship, tsaka ko announce, kilala niyo ba? Alam niyo ba kung sino yung kasama ko umiikot-ikot? Pulis yun, kaya magbalot-balot na tayo. So, bigla kami nagbalot-balot. Yung villa, para magkasya kami, maliliit kasi mga kwarto, kahit malalaki yung bahay,
ginigiba namin ang mga dingding niyan. Tinitibag ang mga konkretong dingding para magkasya, magkaroon ng hall. Pero handa rin tayo kasi may mga materials tayo na wallpaper, nakamukha ng giniba, mga electrical connections, mga ilaw-ilaw. Kaya pagtalikod namin, ginawa uli ng mga kapatiran yan. Yung mga tinitibag, daladala yan ng mga kapatiran is 1 kilong buhangin na inilalabas, itatapon sa malayo. At nung binalik yan, yung mga buhangin na ipinasok, mga hollow block, isa-isang dala, kanya-kanya, nabuo yun. Nung ni-raid yung lugar na yun after 1 week, wala silang inabutan na worship halls, maliliit na kwarto uli. Ewan ko kung ano nangyari doon sa nagsuplong. By the way, yung nagsuplong, Pilipino. Taga-South. Kaya natin tiniyak na isa lang yung makakaakyat para walang witness sa sasabihin niyang nakita niya. So siya lang may sabi. Tapos paano niya papatunayan na i-restore yung villa? Ang daming ganyang kwento, mga kapatid. Ang dami nating dinaanan bago tayo naging ganito. Pero bawat araw, kaya nga day by day, kung anong kailangan gawin, yun lang ang ginagawa. Noong 1988, umuwi sa Pilipinas, ang isang pastor natin, si Pastor Cesar Pasinio, itinayo niya ang kauna-unahang formal, full-blown local church sa Pilipinas ang day by day sa Nasipit, Agusan del Norte. Yung humble building na yan, dyan muna yung day by day. Mamaya tingnan nyo sa exhibit nila kung ano na ang itsura ng building ng day by day sa Nasipit. At tingnan nyo rin ang lahat ng mga exhibit dyan sa paligid. Noong 1989, ang inyong lingkod ay aarestuhin. May nagsabi sa atin, reliable sources. Kung kaya nagpasya ang ating mga elders na pauwiin ako rito, at umuwi naman ang inyong lingkod dito, maraming nagtulungan para mangyari yun. At nalipat na ang Day by Day Center dito kasama na inyong lingkod at sinimulan nating itayo ang formal, full-blown ministry on a church level dito sa Maynila. Pero later on, meron talaga tayong isang kapatid tulad ni Pedro, nakulong, dinakip dahil sa kanyang religious activity. At dahil sa mga naging investigasyon na naging bunga ng pagkakadakip niya, marami mga elders natin ang na-implicate at sila ay dineport, pinauwi at naging mga pastor din dito at yung iba nakarating sa iba't ibang mga bansa. So, mula nung tayo ay nandito na sa Pilipinas noong 1989, ay patuloy na naggawa tayo ng maraming mga activities and satellites and daughter churches in the Philippines and abroad got born. Paano tayo nagkakaroon ng mga churches abroad? Pag yung ating mga workers, mga members sa iba't ibang congregation ay malilipat ng ibang bansa, ang lagi nilang marching orders, mag-start kayo ng Bible study. Kaya sanay ka, kaya hindi. Basta masasanay ka rin yan. Pagka ginawan mo na ngayon, mag-start ka ng Bible study. At pag dumami na ng dumami umaattend sa'yo, magiging worship group na kayo, magwo-worship na kayo. At kung kailangan i-register sa ibang bansa, mag-register kayo para kayo recognize. And that's how day-by-day churches abroad were born. Dala-dala din ng mga taong nakarinig ng magandang balita, una sa Saudi Arabia, and then sa iba't ibang mga bansa na napuntahan ng balitang yon. Today, my dear brothers and sisters, on our 30th anniversary, we celebrate the Lord's abundant blessings at tayo ay dinala pa ng Panginoon, pribilehyo na gamitin itong pagkalaki-laking bulwagan na ito. At tayo napakaraming taon na dito, ang dalangin natin ay patuloy pa tayong payagan ng Panginoon na dito manamba. Pero dito man o sa iba, pareho lang yon, basta ang Panginoon ang ating sinasamba. Sari-sari mga baptism ang nagaganap, mga activities, at yan ay alam nyo. Ngayon, ang bulwagan natin o ang center ay may 25 satellite churches under the direct administration of the Bulwagan or the Day by Day Center. Meron tayong 23 daughter churches, not directly administered from the center, but they are here and all the pastors are here also. Marami yan. At meron tayong 23 daughter churches abroad sa iba't ibang mga hemisphere. Meron tayong ngayong 91 pastors whose tenure of some of them are officially made only now. 6 associate pastors. Napakasaya na lumago sa Panginoon. At ang isa sa mga kagalakan ko bilang inyong punong pastor, kung meron tayong mga batang mga anak dito na mag-a-abroad, maghahanap ng trabaho, tuwang-tuwa ako na pag ang pupuntahan nila mga lugar may day by day na.
May sumasalubong na sa kanila sa airport, meron na agad pabaon sa kanila mga kutsara, tinidor, plato, kung ano-ano. Meron na agad silang instant pamilya, naiibsan yung hirap ng adjustment. At nagkakaroon sila ng mga karamay. Dalangin ko, dumami pa ng dumami ang mga day-by-day daughter churches abroad. At nang sa ganon, saan man tayo nandun, we feel at home. And also, in many countries where we do worship, halos tayo lang nagwa-worship sa Panginoon because we are in a very secular country or in a country dominated by other religions. Kaya nagagamit ng Panginoon na ating kapatiran na siya ay masamba sa mga lugar na yon na kung walang mga ganitong uri ng mga grupo ay hindi mangyayari. 30 years. 30 years of blessings. Ano ang patunay ng pagpapala ng Diyos? Tayo. Tingnan niyo yung mga katabi. Siya. Yung katabi nyo, kayo, tayo ang patunay. Hindi na natin kailangan ng iba pa. Narito para tayo dahil sa pagpapala ng Diyos. Marapat na siya ay ating lalo pang paglingkuran, pasalamatan, at ipamalita. Kailangan, saan man kayo nagpupunta, you do a Bible study. Saan man kayo pupunta, ibalita nyo ang kabutihan ng Panginoon. Huwag niyong mamaliitin ng magagawa ng isang taong nagkukwento sa isang tao. Sapagkat lahat ng mga malalakit na kilang bagay ay sa maliit nagsisimula. Bawat isa sa atin na narito ngayon, nasa ibang lugar man, pero kasama natin sa Espiritu, maraming ngayon ay gusto-gusto sanang narito. Pero hindi pwede dahil may mga trabaho sila abroad. Sa lahat ng mga nadala natin sa Panginoon at nahihatid sa pintuan ng kabilang buhay, nauna na sa atin, ang lahat ng yan, sa tulong ng Panginoon, ang mga buhay natin ay napagtagumpayan, napabuti, nagkaroon ng kapayapaan, at kung may mga guluman, meron tayong pinaghahawakan, meron tayong sinasandalan. Ano ang challenges, mga kapatid? Matapos ang 30 taon, na salamat sa Diyos at sa Kanya ang papuri ay talaga namang mabunga. Ano ang challenge? Yung challenge na sinabi ng Panginoon sa church at Ephesus ay ating limiin. We should return to our first love. Sa Revelation 2, 2-5, sabi ng Diyos sa church at Ephesus, I know your works, your toil, and your patient endurance. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember then from what you have fallen, repent, and do the works you did at first. Sobrang naging matagumpay ang gawain sa Ephesus, lumaki ang church. Kung pupunta ka ngayon doon, makikita nyo ang mga guho ng napakalaking basilika, malaking bahay dalanginan ng mga naunang Kristiyano doon. Prosperous town, prosperous church. Masipag ang mga manggagawa, maraming works of service, maraming ministries. Pero sabi ng Diyos, alam nyo, meron akong isa nasakdal laban sa inyo. Tinalikuran nyo ang inyong unang pag-ibig. Naging puro kayo gawa, puro performance, puro activities. Hindi na kayo nagmamahalan. Hindi nyo na ako ganun kamahal. You are busy with my work, but do you have time for me? Do you love me? Do you spend time with me in prayer and meditation? Do you commiserate with your brothers and sisters? O sa kumisan sa pagiging busy nyo sa ministry, nagtatapakan pa kayo, nagkakagatan pa kayo. At minsan nag-aagawan pa kayo ng convert, nag-aagawan kayo ng sound system, nag-aagawan kayo ng ganito at ganon. Sabi niya, I have this against you. You have abandoned your first love. And what is that first love? An emotional, personal love for God and for our fellow men. Love for souls that make us very effective and powerful soul winners. Sabi ganyan, pagsisihan ninyo ang pagtalikod nyo sa inyong unang pag-ibig. Tingnan ninyo, tingalain kung saang taas kayo nang galing sa inyong pagkakahulog ngayon. At bumalik kayo doon, return to your first love.
Hindi naman sinasabi sa atin na tayo yan. Pero magandang paalala. Kasi ang mga taong mabunga, busy, sometimes we mistake activity for achievement. Sometimes we think that just because we are busy in the ministry, we're already godly. Sometimes we think because there are many people and there are many proofs that we are fruitful, that God is already pleased. But God likes the first love. The love that we have for Him and for our brothers and sisters. And then the love for other people outside of the church. Beyond achievement, beyond figures and numbers, love. Sabi niya, ang ganda-ganda na sana ng record nyo, kaya lang, sa pagiging busy nyo, nalimutan nyo ng magmahalan. Ganyan din kumisa ng mga mag-asawa, mga pamilya, yumaman, nagkaroon ng magagandang trabaho, umasenso, pero nawala yung love. Kasi ang nabigyan ng pansin, yung mga material things, pagpupundar, pagbili nito, pagkita ng pera, ang unang mahalaga sa Diyos, love. Kaya, magkanya-kanya tayong suri sa ating sarili at kanya-kanyang paghuhusga sa sarili. At kung ano man ang dapat natin gawin, yan ang paalala ng 30 years na ito. We always should return to our first love. The fellowship must first and foremost be loving. Hindi napaka-efficient, napakagaling, pero nag-aawayan, nagkakagalit, nagseselosan. First and foremost, priority ang love. Keep repeating the beautiful love story of our church. Our church is founded on love, the love of God for us, and the very clear and evident love of one another for each other. Kaya tayo nakatawid ng maraming pagsubok, kaya marami tayong nagawa kasi nagmamahalan ng mga kapatid. At hindi yan dapat mawala in the name of efficiency, in the name of achievement, in the name of numerical growth. Unahin ang pagmamalasakit, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa. Return to or intensify loving God and people. And very importantly, part of the first love, return to preaching Christ. Sa simula kasi, pag nagdadala tayo ng tao sa Panginoon, puro dadaling kita kay Kristo, si Kristo, si Kristo. Pero pagkatapos nun, nalilibang na kung ano mga religious issues ang pagbabangay-bangayan, kung ano na pag-aaway-away ang mga doktrina, na wala na si Kristo. Relihiyon na ang pumalit. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:23, we preach Christ. We don't preach anyone else. We preach Christ. And when we preach from the teachings of other people aside from Christ, it's only because what they teach follows the teaching of Christ. Sabi niya, we preach Christ. At mga kapatid, marami sa inyo gifted. Pero pag ang gift ninyo ginamit, sayang. Do not hesitate to become teachers or leaders or pastors, or workers. Day by day started that way. Walang full-time missionary, walang full-time worker. Lahat nagtulong-tulungan lang. Naging mga teacher, naging mga pastor. At hindi sabihin, ay, hindi yata ako bagay. Wala naman talagang bagay. Kaya ka lang nagiging pastor o leader o teacher, tinatanggap mo lang yung hamon. Pero hindi ka talaga bagay. Hindi ako bagay. Walang bagay. Nobody is reverend. But the work of God happens when people who don't deserve the honor accept the duty and work diligently in spite of our limitations. Mas kulang ka, mas nakikita mo kung paano ka pinupuno ng Diyos. Wala dapat tumatanggi pag binibigyan ng ministry. Sasabihin, hindi ako bagay. Talagang walang bagay. Ang tanong lang, tinatanggap mo ba yung pananagutan? Will you be part of the chain? You heard about Christ. Now will you make other people hear about Christ also through you? Everything begins there. Our church that we love began there. Preach and teach the gospel of forgiveness, not the gospel of judgment. Preach and teach the gospel of love, not of hatred, not of division, not of judgmentalism. Preach and practice the gospel of rest, not the gospel of works that kill people because they think only by dying in the battlefield will they please God. The ministry of Jesus is the ministry of giving rest.
Matthew 11:28 to 30. Come to me, Jesus says, all you who labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Put Christ back to Christianity. Natatabunan kasi si Jesus natatakpan ng kung sino-sinong personalities, natatakpan ng kung ano-ano mga teachings, natatakpan ng kung ano-ano mga do's and don'ts and regulations. Well, Jesus sets free, and Jesus loves unconditionally, and Jesus forgives. Maraming mga tao ngayon, especially in the West, hindi na nag-church. Nawala na ng gana sa church. Ang nakakalungkot, nawala na sila ng gana, hindi pa naman nila nasusubukan si Jesus. Ang nasubukan lang kasi relihiyon. A Pharisaic, legalistic religion that does not give you rest, but constantly condemns and makes you feel short. But Jesus says, I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light. Napakaraming bigat ng mga taong dinadala. Dapat pag nagpunta sila sa ating Bible study, nagpunta sila sa ating fellowship, nagpunta sa ating worship, dapat makakita sila ng kapahingahan, hindi ng intriga, hindi ng panghuhusga, hindi ng pangpupwera, hindi ng pangmamaliit o panglalait, kundi ng walang patakarang pagtanggap kung saan sila ay gagaling, mapapagaling, matuturuan, at kung may pagbabagong dapat mangyari sa buhay nila, sila at ang Diyos ang mag-uusap noon. Hindi dinidikta ng church kung paano, kailan at gaano kabilis dapat mangyari. Dapat ibalik ang pag-ibig sapagkat it is the highest doctrine. John 13:35. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Sa pag-iibigan tayo makikilalang mga anak ng Diyos, hindi sa pagpapagalingan. Maraming pagpapala ang Diyos ay binigay sa atin sa nakaraang 30 taon. Meron sa ating talagang kasama, 30 taon na, tuloy-tuloy. Meron namang sumali lang kamakailan, meron namang mahaba-haba na, iba-iba. Pero hindi naman binibilang yung taon lamang. Ang mahalaga sa panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos na siya ay ating Panginoon at kilala na, umasenso ang ating espiritualidad, makapagturo tayo, makapaglingkod sa gawain para dumating pa ang maraming 30, 60, 90, whatever anniversaries, nandito man tayo o wala na, tuloy ang gawain ng Panginoon. Because when the Lord established His church, He built it upon the rock. And that rock is Christ. Sabi niya, I'm going to build my church on this rock. The gates of Hades shall not prevail against it. The church of the Lord, once started, is built on the rock. It must rise, and it will prevail. Ano man ang ginagawa natin, maliit o malaki, napapansin o hindi, ang lahat ng ambag natin sa pagtatayo, pagpapalaki ng kapatiran is built on the rock. It will withstand the test. And when we meet the Lord in that final moment, He will tell us, because He knows everything, that we have added to that building His body. Many people wonder how they will serve God. You cannot serve God because God does not need anything. You cannot serve Jesus. But when you serve people in the church, when you serve the church, you serve Jesus because the church is the body of Jesus. Kaya nang unahin natin, balikan, bigyan ng diin, how to help make the church grow. How to reach more people and how to enable, empower, and help and support those who are doing the work in the front lines. Nakakapag-celebrate tayo ng ganitong anniversary dahil ang mga tao, napakaraming tao, nagdulong-dulong. Ituloy natin yan. Because you know that whatever you do, whatever you contribute to the growth of the Lord's church is written in that eternal book. Because you build upon the rock. Panginoon, salamat sa nakaraang 30 taon. Salamat sa naging mga pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalago, pagdidisiplina. Salamat sa lahat ng mga natawid, ng mga pagsubok, mga challenges ng ministry. Ang dalangin namin, we dedicate this church to you again, and we keep rededicating this church to you, that this may be an agent of peace,
that your church day by day will preach Christ, the love, the forgiveness, the rest of Christ. And we believe, Lord, that as we heed your call, you will bless us, that what we do will have eternal values because we build upon the rock. Father, we thank you. We honor you in the name of your Son, Jesus. Amen.